Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. No? Tayo po ay magbibigay ng maiksing opinyon, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel. And again, shout out po sa lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Ito po mga kababayan, pag-usapan natin yung ginawa ng Pangulo. Nararapat ba? Siya po ay pumindot na ng red button. Ano po yung red button? Hindi po yan yung button para sabing, release the Kraken. Pwede rin. Sino yung nirelease? Di yung tiger ng Pangulo. Pinress niya po yung red button for reset. Alam niyo naman ibig sabihin yan. I want a reset. Yung nagdaan, hindi maganda. Yung mga performance ng mga iniluklok kong mga cabinet members ko, ilan sa kanila, mga pangsarili lang. Kaya ganito, people have spoken. Yun po yun eh. Siguro alam nyo na yung tinutukoy natin. The President pressed the red button for calling the courtesy resignation of his cabinet members. At the same time, mga kababayan, pag-usapan natin si Harry Roque. Kasi po, ang DOJ nabwisit na ng husto dito sa puganting aklang ito. Yung nagkukunwaring nakamas po siya, nakamaskara siya eh. Sino siya? Si Spider-Man. So yan po mga kababayan. Pero unahin natin muna itong si Pangulong Bongbong Marcos, Ito po napahapyawan na natin ito sa ating live stream pero dadagdagan lang natin. Okay? So nabigla po ang lahat dahil nananawagan po ang Pangulo ng courtesy resignation to all his cabinet secretaries and presidential advisors. Lahat po ng appointee ng Pangulo in the level of secretaries. Okay, so yung mga iba po, most of them, sabi nga nila 22 o 23 na ang nag-file ng courtesy resignation. Even na bagong appointee ka lang tulad ni Vince Dizon, hindi pa yata yan dumadaan sa commission of appointment, nag-pass na rin siya ng kanyang courtesy resignation. So nandyan si DOT Secretary Prasco, si DND Chief Teodoro, si Hans Kakdak, aywan ko lang kay Anyo, kay Galvez, si Guevara, yung OSG, nag-ano na rin, mukhang talagang the president is fed up. Dahil nakita niya, isa sa mga reason siguro ay yung nagdaang election. Even though the turnout for election for Alianza is very good, there is 50-50 or 60-40. 6 or 5 ang nakapasok. Pero the president still feels disappointed because siguro nakita niya people are really disappointed. Yung simula ng podcast nila ni Anthony Taberna, sabi niya, people are disappointed. They don't like politics anymore. The word politics there is not about the politics per se. It's the politicking. Yung pamumulitika ng mga ilang cabinet members na kung saan inatasang gawin ang proyekto nito in time to serve the people, pero ang nangyari, people have spoken. Walang nagawang proyekto, yung sinabing gagawing proyekto hindi na-deliver o hindi natapos on time. So that's why the president, people are disappointed. They don't want any more politics. Ibig sabihin, we must get away of this politicking in the terms of yung bureaucracy. The bureaucracy that includes corruption among the cabinet secretaries and the department. Magsabi kayo
magsabi kayo kung anong ahensya ng pamahalaan, the departments, ang hindi nangungurakot. Yun talagang zero. Ha? Mula sa typist, mula sa secretary ng mga secretaries, sa mga USEC ASEC nila, sa mga tauhan ng USEC and ASEC nila, na magsasabing kami, itong ahensya na ito ay walang bahid ng korupsyon. Hindi kami tumanggap ng any forms of gifts like cash or love gift. Yung tinatawag na nagbigay ito ng lechon, nagbigay ito ng Jollibee, nagpakain sa amin. Wala kaming tinanggap na ganun. Sino o anong departamento? Di po ba? Bakit? Kasi it is embedded in the culture of these government officials and workers na meron at meron mang-iintay sa inyo. Meron at merong hihingi ng pabor in terms, bibigyan kayo ng ano. Diba? Susuhulan kayo. Yung tinatawag na red tape. Meron nga tayong anti-red tape pero hindi naman lahat na namomonitor nila. Yung iba patago. Diba? Yung iba gumagawa ng dummy account. Ganun po eh. Yung katiwalaan, yung sobrang bürokrasya, pamumulitika, lalong-lalo na to the cabinet level, kaya nabwisit po ang Pangulo. Tapos, wala pang performance, kaya sabi niya, I have to do it. I have to press the reset button because now it will be performance-based. Along with that, it should be accountability and transparency, Mr. President. Sinabi niya yan doon sa podcast. Ngayon, performance-based na tayo. Titingnan natin, this last 3 years, sino ang hindi magpe-perform. Pag sinabi natin, makokompleto ito ng araw na ito, makokompleto dapat yan. Diba? Kaso dumadaan sa maraming proseso ang isang proyekto dahil nga sa bureaucracy, sa pamumulitika. Not the politics per se, but pamumulitika ng mga kawani ng gobyerno. Kaya, naped at ang Pangulo, assessment after 3 years. Why it took so long? I don't know. Pero at least, merong desisyon ng Pangulo. It is not sign of a weakness. Hindi. Kundi gusto niyang ituwid yung katiwalian, yung kasamaan sa gobyernong ito. Ano ang sabi nga ni Pampilo Lacson? Hindi lang dapat sa cabinet level, pati dyan sa Kongreso, sa HOR. Ang dami ring buhaya dyan o magpaka-real talk na tayo. Sabi ni Lacson, ang daming siningit na pork barrel dyan. O hello, Speaker, kaya nga tinanggal si Elizalde ko as chairman ng Committee on Finance dyan sa HOR. O ngayon sa 2026, dapat wala nang insertion sa budget. Diba? Wag nyo namang magpre-prepara na naman kayo sa 2028. Tama na po talaga. Nakakasawa na kayo, kaya ang Pangulo have spoken. For me, it's not a sign of weakness, but it's a sign of being accountable, being transparent that your government, for the last 3 years, disappointed you. Kaya kayo disappointed. Marami rin ang nag-approve. Maraming mga pangakong natupad, pero marami rin ang mga gamol. Hindi binigyan importansya ang Pangulo. Hindi sinunod ang Pangulo. Ano pag hindi mo sinunod ang Pangulo? Diba? Ano pag sinabing bumili ka ng suka, itong brand? Hindi mo ginawa 'yon. Anong dapat gawin sa iyo? 'Di ba? Hindi ka marunong sumunod sa ipinag-uutos. Ano ang dapat gawin sa iyo? I-reprimand ka. The second time, ganun pa rin. Ano na? 3 times, ganun pa rin. 'Di ba? 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala kang pinakita. Dahil kala mo walang nagmo-monitor sa iyo. Tama na ang pagiging self-serving. Tama na yung makasarili. Galit ang Pangulo. Ang pangarap ng Pangulo ay mabuti para sa sambayan ng Pilipino. Biruin nyo, gusto nilang palakasin ang healthcare. Sana wala nang babayaran lahat ang Pilipino pag nagpa-hospital, nagpa-emergency sa mga gamot.
Mga copays na lang. O kung may copay ka, magkano? O 100 lang po, pwede na. Malaki na ang 500 to 1,000 na copayment. Pero yung emergency bill ninyo, hospital bills, hindi lang yan. Sana pati sa kuryente at tubig, magandang serbisyo. Sana gobyerno na lang ang magserbisyo, hindi ang private. Kasi pag private, o bala kayo, private kami. Walang kontrol ang gobyerno. Di ba? Hello, Prime Water. Hello, Meralco. O yung sa Meralco, si Marcoleta, ulit-ulitin natin. Marcoleta, pagdating after ng SONA, i-forward nyo lahat ng Meralco bills nyo na nagkakahalaga ng 2K pababa o any bill. Ha? Kung tulad sa amin sa Gapo o EDC, o i-forward nyo yan kay Marcoleta sa opisina niya, sa siya ang magbabayad. Pinangako niya yan. O, di ba Marcoleta? Kaya wala kang karapatang batikusin ng Pangulo tungkol sa enerhiya dahil may pangako ka. Okay, tuparin mo muna bago ka mangutya sa Pangulo. Pero ang Pangulong ito, yung iba sasabihin weak, mahina. Pero hindi po ako naniniwala. Mahina ba na sinabi niya? Mag-resign kayo at ipipilter out ko sino yung mariretain, sino yung matatanggal. O, kaya tayo mag-aabang sino yung tatanggalin. Pag yung natanggal, yan, anong idadahilan? Due to medical reason, leche. Wag na kayong maniwala pag ang sinabi niya sa resignation letter niya ay due to medical reason. Wala yon. Si Santi yun, mga kababayan. Sinabihan na mag-resign ka na lang o di kaya kakasuhan ka namin. Di ba, Arnel Ignacio? 1.4 billion Arnel Ignacio. Diyan yan eh. Hindi kayo na monitor eh. Kasi bakit? Pinabayaan kayo eh. Naging kayo, akala ng Pangulo, you are competent enough to do your job with honesty and integrity. Eh hindi pala. Binalasubas nyo yung tiwala ng Pangulo. He trusted you to do your job. Kaya ka nga in-appoint. Kaya ka in-appoint Hans Kakdak. Kaya ka in-appoint DND Secretary. Ito mga example lang ha. Kaya kayo in-appoint the Remulla Brothers because the President trusted you to do your job properly. Diba? DPWH. Yung DPWH, meron pong kinasuhan yung mga anti-corruption movement dyan po sa Region 6. DPWH, ang lalaki ng pera ninyo. Kayo ang second yata sa GAA every year. Ang number 1 DepEd. Pero itong si Secretary Angara, at least may magandang ginagawa sa DepEd, malabong matanggal yan. Sa DOT, malabong matanggal si Prasco. Si Dison, malabong matanggal yan. The rest, hindi ko na alam. DPWH, sino? Si Bunuan. Housing, settlement, si sino ba yon? Nakalimutan ko eh. Sa urban development. Si Papa Gadon, anong assessment? Si Lagdameo, assessment? Yung mga presidential advisors. Di ba? Pag may natanggal, alam na natin. Incompetent. Wag na kayong maniwala sa sasabi nilang due to medical reason. Nek-nek nyo, magpapatuloy kayo? Menomenopause na kayo? Ganon? No way. Oo. Pero ako po naniniwala, imposibleng matanggal dyan si Prasco. No, si Cristina Prasco, magaling po yun. Oo. Ha? Si Vince Dison, okay yun. Pagbigyan pa natin, kaka-appoint lang si Kakdak. Di ba? Sino pa? Si DND Chief, malabo. Si Anyo. Anyo, okay lang. Patas. Ha? Ano pa? Yung mga nasa basis conversion. Di ba? Dapat yung sa SBMA, rin yan eh. Siya sa atin din dyan yung chairman eh. Di ba? Kaya ako po, yung ginawa ng Pangulo ay agree. Nag-a-agree rin ang mga ilang mambabata, si Chis Escudero, si Lacson, si Jinggoy, si Speaker Martin, nag-a-agree po sila. It's time to do a reset para tignan talaga ang layunin ng Pangulo ay kung sino talaga ang makakapag-deliver ng tunay at lehitimong serbisyo sa taong bayan. Kasi fed up na ang taong bayan eh. Ang kakapal na ng bulsa ninyo. Tanggalin mo na Pangulo yung SOP. Wala na dapat magde-deliver ng SOP yung doon sa mga nanalong mga bidder. Wala pa nga, nagbibid pa lang lahat ng bidder. Kung 10 bidder yan, may mga SOP yan, may mga pailalim na mga transaction yan. Siyempre, pababanguhin nila yung kumpanya nila doon sa nagpapabid. Sino yung nasa procurement? Ba't hindi nyo imbestigahan yung mga procurement officers ninyo? Bakit? Kasi nakikinabang din kayo.
Dapat ganun Pangulo. Yung mga anti-red tape, baka naman kayong nare-red tape. Di ba? Mga kalakaran ninyo, kaya na-fed up ang tao. Tama ang Pangulo. Disappointed ang mamamayang Pilipino. Tignan nyo yung mga first 5 minutes nung podcast na yon. Sabi niya, people are disappointed with politics. The politics not per se, but the politics that these government officials are doing. They're just, what? Fattening their pockets. Diba? Yun. Nakakahiya. It's time. Tama po yan, Pangulo. No? Walang kaibigan. Walang close friend. Diba? Walang kapamilya. O dapat pati si Jaime imbestigahan. Diba? O yan po mga kababayan ha. Kaya ako po mag-aantay sino pong matatanggal. No? Hindi aprobado sa akin ang medical reason. Okay? So now, pasok naman tayo kay Harry Roque. Ang DOJ po nasobrahan ng pagkapikon kay Harry Roque kasi minamaliit niya, iniinsulto niya yung red notice na i-request ng DOJ sa Interpol. Sabi ni Roque, kahit pa magkumpulang kayo, magpadala kayo ng 500 katao galing sa DOJ, mag-isa ko lang, lalabanan ko kayo. Walang Interpol sa akin, hindi yan pwede. Walang pulis ang Interpol. Pulis pa rin ng Dutch government ang manghuhuli. Walang pulis ng Dutch na kakatok sa bahay ko. Ha? Kaya nek-nek ninyo. Ngayon, ang sabi ng DOJ, i-request nilang kansilahin ang passport ni Harry Roque. Ay gawin nyo na po. Mag-request na kayo sa DFA. Kansilahin na yan para malaman ni Harry Roque na hindi na siya makakalabas ng Netherlands. Wala ka ng passport eh. Paano ka pa makakalabas ng Netherlands? Ang gagawin mo na lang, mag-hire ka na lang ng magtatakas sa'yo. Maglalabas ka ng limpak-limpak na salapi. Sa bagay, marami kang salapi, di ba? Hello, Pogo. Di ba? Hello, drug money. Di ba? Roque? DOJ. Boying Rimulya. Do it. Just do it. Para naman po mawindang si Harry Roque. At sana sa Dutch government, i-expedite nyo na ang asylum request ni Roque. Para magkaalaman na. Pero wala pa rin siyang passport. Maski nabigyan siya ng asylum, wala siyang passport. Hindi siya makakalabas dyan sa Netherlands. At kung sakaling bigyan ka ng asylum. May asylum ka na, granted na. Pwede ka nang sukbitin. Wala ka naman ng request eh. Asylum ka lang naman eh. Permanent resident ka dyan, kaso wanted ka sa ibang bansa. May implement ang warrant of arrest sa'yo galing Interpol. Diba? Wala ka pa ring rusot loke. Kaya Dutch government, please. The person applying for asylum is not politically persecuted. He did it by himself. He ran away. He is hiding something. He did some illegal activities and crimes in the Philippines. Do not believe that guy. He is a liar. He is a wanted fugitive in the Philippines. Okay? So, he have a warrant of arrest and a pending case on the ombudsman because of the land grabbing deal. Sana Roque, ituloy na ikanselahin ng passport mo para lalong mawindang yung brown starfish mo. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.